Vincent? Vincent Velasquez po. Nice to meet you po. Ito po, marami po kaming alagang Dami yung aso. Opo, yes po. Pinapakain ko na lang hindi ko. Opo. Lahat po yung mababait. Dami. Mga working dogs po. Dito po tayo daan, sir. Para po medyo malinis. Ayan, so andito tayo sa San Jose, Batangas pala to. At yes po. kasama natin si Vincent. Hello po, good morning po. Velasquez. Welcome po. Yes po, Vincent Velasquez po. Nandito tayo sa kanyang kambingan. Yes po. Alright. So tara po, pasok po tayo. So itong farm ni Vincent ay goat Yung poultry po and Poultry. may piggery din po. piggery. Native po. Ah, may native pigs Yes ka. po, yes po yan po. Narito po. Pasok po kayo, sir. Ayan. Yan. Welcome po. Sa aming munting kambingan. Vincent, matagal ka nang nag-go-goat? Opo, yes po. Bali po, ever since po ako ay elementary student, ay nag-start na po ako mag-goat. Talaga? So, passion ko po talaga ang pag-aalaga ng mga goats. Yeah, especially nga po goats, mga iba't ibang klase din ng hayop. Oo. Meron din po ako before ng mga aso, pusa, kompleto po. So ilang years na yon all in all? Parang nasa 28 po ako, tapos 8 years old ako before, nung nag-start po ako. Ngayon po ay 28 ka 28 ngayon. na po ako, going 29. 20 years. Yes po, 20 years po. Tapos ka na, no? Yes po, ako po ay Anong- isang graduate po ako mechanical engineering. So engineer ka? Yes po. Nag-work po ako by profession ng 3 years po. And then, Then napatigil po Ayaw mo talaga na. kasi ito talaga po yung calling eh. Kasi kahit nagwo-work po ako, ito po inaasikaso ko every weekend. Then continuous lang po kahit po during work hours, pag break time, kliyente po mga kausap ko. Yun. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Roomsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rigswan,
Mango Tours, Houston, Texas. Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Gaganda ng goats mo. Yes po. Yan po. Ito po ay mga sarili ko na rin po itong mga palahi mismo. Galing. Opo. Ito mga bata po. Ito, mga So, 4 nung months nag-start ka, ano kagad? May lahi kagad? old. Wala po. Nagsimula lang din po ako sa native na isang Nag-start ka piraso sa po. native. Tapos katuwaan ko lang po. Natutuwa po akong nagbe-breed. Napaparami ko sila. Then, na-introduce naman po ako sa mga upgraded, parang nung high school student ako. Then, continuous po ako. Pagkakapaanak po, binebenta ko. Mas bibili po ako ng mas magandang kambing, mas malahi. Tapos, na-introduce po sa akin si Full Blood Bower. Ito po mga ganito. Nung time po ng pandemic. Itong pandemic? Yes po. Doon po kasi siya pumutok around 2019. Tapos, 2020 po ako nakapag-start. So, bumili lang po ako ng isang pares noon. Binenta ko po yung mga upgraded ko, native. Nakapag-ipon po ako. Tapos, nag-start po ako noon. Tapos, all throughout 2 years po, binirid ko lang sila ng brinid. Pinadami ko sila. Binebenta ko lang yung mga lalaki para may pang-ikot ng puhunan. Then, after po noon, after 2 years, nakaipon ako ng mga around 12 na inahin. Tsaka po, nag-start magbenta na rin ng mga babae. Then, doon po pumutok yung MJ Boer Goat Farm. Hanggang ngayon po, tinatangkilik po tayo dito sa buong Pilipinas po tayo nakapag-ship ng mga kambing. Yes po. Nice, nice. Kaya nakakatuwa naman po. So, lahat to, pure na lahat to? Yes po, full blood po yung tawag dyan. Yan, kagaya. Ilan yung population mo ngayon? Ito po yung nasa mga around 100 na po. So currently po, meron po akong 2 goat house. Nasa ibang location lang po yung isa. Kasi may I extension na po see. ako ng kambingan. Hindi na kasya rito? Opo, kasi kalimitan po pag medyo may maselan, tapos po kinokondisyon namin for releasing para po mawalay. So, inaalis po namin dito para po sanay na silang nakahiwalay sa kambing. Hindi na po sila mahihirapan mag-adjust. Si Sophia pala, daughter ko. Hello si po, Sophia. good morning po Ma'am Sophia. Tapos ito na lang po pa-feature ko sa inyo kambing din. So ito, para sa akin po kasi itong pinakamaganda kong Ito yung pinaka ano mo. na babae po. Ito po yung sarili ko po itong palahi. Kaya po proud po ako na nakapagpalabas po ako ng ganito kaganda. So para sa akin po parang kasing kalidad na po siya ng mga imported na dumadating sa atin dito. So ito po ay nasa around 2 years old lang po. Yan po, isa po siyang babae. Doe po kung tawagin, black dapple doe. So ano na siya? Buntis? Yes po, buntis na po ulit siya. Yan po, napakaganda po niyan. 2 years old pa lang po niyan, sobrang laki. Tapos, kung ma-describe ko lang din po, ma-explain ko po sa inyo yung characteristic ng bower po. So, makikita nyo po na medyo angat talaga po yung mga balikat niya, wide po yung katawan niya, malalaki yung mga leeg, tsaka yung mga, ang tawag po namin pata, yung paa niya, yung binti. Yes po. Tapos, yung color po niya is dappled po. Ang stocks mo, in-import mo? Yes po. Bali po dito sa atin, mga nag-i-import po sila, yung mga sina Mayor Sumabat ng Ilocos po. Si Mayor kay Mayor Mark rin, kumukuha ka rin sa kanya? Yes po. Bali po yung barako ko po ay linyada po niya, yung solid black ko po doon. Both parents po nun ay US import na galing sa kanya. Tapos yung naging anak po ay napapunta sa akin. Then, yun po, kumukuha din po tayo sa ibang mga sikat, kagaya po ni Sir Ricky Tan. Nakukuha ko lang po sa kanya ng isang gabi, ang babae naman. So, continuous po tayo na nag-i-improve pa rin po ng linyada. Para din po maiwasan natin yung inbreeding. So, malaki na investment mo rito? Yes po, pero lahat naman po ng ininvest ko dito, mostly po pinaka talaga, time. Kasi po yung pininvest ko pong perang malaki is dito rin po nanggaling. Tapos ma-share ko lang din po sa inyo konti. Hindi ko rin po kasi akalain talagang lalaki siya ng ganito. So nag-start lang po ako by passion, tapos kumuha po ako ng 2 kasi natutuwa po talaga ako mag-alaga, mag-breed. Tapos okay na ako sa pag-work. Then hindi ko po akalain na dito sa pagkakambing, doon ko po mamimit yung first million ko. Wow. Dito at the age of 28 po. 28 po. 28. So sobrang saya ko po, hindi ko po akalain. Tapos
Di man pag ano po, minsan na-overwhelmed din po ako na within 24 hours, nagka-sales po ako ng nasa 500,000 within 24 Kailan yun? hours. Parang last month lang po ng June. So nakakatuwa po na ganun po ako tinatangkilik ngayon dito sa buong Pilipinas. From north po up to Cebu po. Up to, Yan. ano yung sekreto bakit nakakabenta ka ng Bale, malaki? sa akin po, prinsipyo po dito sa amin sa MJ Bro Goat Farm, ayoko pong magaya dun sa iba na same experience ko po na parang pinaghirapan natin ng pera, tapos maloloko tayo na hindi tama yung mabibili natin ng kalidad. So dito po, prioridad po namin na yung presyo nyo po, pinaghirapan nyo pong pera, is mabibilhan nyo po na napakagandang kambing na makakatulong po sa inyo. Kagaya po ng mga kliyente ko OFW na makauwi sila, mag-business na lang din po dito. Ano yung range ng prices mo? So sa traditional po, kagaya po kanina, hindi nyo lang po inabot. Nakapag-release po ako ng traditional. Kanina may nabenta Yes ka? po, yes Okay. po. Isang doling po, 5 months old, 65,000 po. Siya po yung traditional blackhead. So yun, na-release po natin. Tapos kahapon po, na-sold ko din po yung isang backling doon. Yun namang dappled, black dappled na yun. 100K po siya. Then, inusap sa kung pwede daw pong gawing 80,000 na lang para maganda pong pansimula din sa kanyang breeder. Tsaka po materials. Binigay ko na din po ng 80,000 kasi tulong po natin. Ang laki ng discount, ha? Yes po, win-win situation na naman po. Sa atin naman po kasi mahalaga din po yung makatulong din po tayo. Dumaan din po ako sa ganyan na parang bitin po yung budget, tapos makikiusap po tayo. Napagbigyan naman po ako before, kaya pinagbibigyan ko din po yung nahiling sa akin ngayon. First 1 million. Ilang million na ngayon? Hindi ba, secret muna po eh. Baka po madami mag-chat. Pero yun po, nakakatuwa po na ganun po yung nangyari dito. Kasi kaya ko rin po na-realize mag-resign na kasi pinagsasabay ko po to, business po, tsaka work. Kasi sa work po kumukuha ng panggastos po dito, pang maintenance. Pang-augment mo. Tapos, nung medyo tuloy-tuloy po yung mga kliyenteng dumadating, yung pong kikitain ko for the whole year sa trabaho, kinita ko po siya in just a day. Wow. Doon ko po na-realize na parang need Dito ko na ka na pong lang. i-let go. Opo. Kasi nandito na po yung oportunidad, nabigyan na po ako ng chance na pag-igihin. So, grinab ko na po. Hindi ko na po pinagdalawang isip. Ayan. So, yun. So, the whole day, andito ka? O dito rin yung bahay nyo? Yes po. Paikot-ikot lang po ako dito, tsaka dun sa padalawang goat house ko po. Yan, dito po yan, may mga bago po akong panganak. Yan, dito. Ito po yung tinatawag natin traditional redhead. Ito. Opo, yan po. Yung white po yung katawa, tas red po yung ulo. Yan, medyo may katatandaan na po yan. Nasa mga 5 years old na po yan. Tas dalawa po yung anak niya. Dito naman po yung... Anak niya to? Yes po. Wala, yan po ay... Yung days old pa lang. Nasa weeks old pala po. Wala less than a month. Nagtatago lang po sila eh. So tuwing kailan ka nag-introduce ng bagong stock to Bali po upgrade ay your herd? Herd po. Nakaprogram po kami dito. So, nung nag-start po nga ako, naging 4 po yung full blood ko na 3 babae, 1 pong lalaki. Then yung naparami ko po sila, nagkaroon po sila ng 10 babaeng anak. Tsaka po ako bumili ng 1 pong barako para dun sa anak na yon. Then nung naparami ko po ulit yung sa 10 doling na yon, napaanak ko po ulit na madami, bumili pa po ulit ako ng 1 pang barako. Then ngayon po, ito po yung pinaka-latest ko ng mga doe. Ginagamit po ko po sa kanila, itong mga yung solid black ko po dito na US. Then yung magiging anak po nila, kung sakali pong maikikip ako, doon po ako bibili ng bagong barako para po maiwasan yung inbreeding. So naka-program naman po sila from the first batch, second batch, third batch. Tapos ngayon pong may fourth batch na tayo, sila po ito. Ito pong mga batang ito, sila po yung fourth batch na breeder ko, yung mga napili ko pong itira. Tinira mo na to. Opo, sila po yung bibilhan ko ng bagong lalaki para po ma-mate sila. Yan. Yan. Ito naman po, sir, ay yung ating Black Tiger Dapple, US din po yan. So, ang tawag ko po dyan ay young buck or buckling kasi mag-iisang taon pa lang po yan. Bata pa. Yes po. Yan po ay kaka-sold lang din po yan. Kagabi, nung isang araw po siya pinuntahan. Kagabi po, nasa... So binenta mo to? Yes po, yan po yung palahi ko lang din. Then, yan po yung 100K. Na Ito yung 100, hindi, tinawaran ng 80? Yes po, at binigay ko na po siya ng 80. So, yan po yung karakteristik ng bower po ng lalaki. So, kita nyo naman po, kaya premium talaga yung genetics niya, talaga napakataas. Napakalalaki po ng paa niya. Sa batang edad niya pong yan, napakaganda pong potential yan hanggang sa pagtanda niya, na malalaki yung mga paa.
tama po yung balingusan niya, tapos correct din po yung confirmation ng kanyang buong katawan at sungay. Sungay. Yes po. Tapos ito po, napakaganda po ng kulay. Ito po, Maamo, ano? yes po. Yan po, napakababait po ng ganyan. Yun po ang isang kinagustuhan ko po sa Bower. Napakababait po nila. Imbis po na sila ang tatakbo sa inyo, ilalapit po yan lahat. Napakababait po. Itong kabila, ano to? Growing house po yan ng ano, ng mga sa poultry po. Hindi ano yan, hindi walang conflict na magkakatabi sila. Ay, wala naman po. Wala. Basta po naman nalilinisan po So, everyday. chicken, goat, Tsaka pigs pig. po. Sa likod, Magkakasama. sa likod po may mga baka din. may baka ka rin. Ako po wala po, sina kuya lang po ang meron. So ako po, priority ko po ay kambing. Kambing yun sa'yo. Kasi nga po ganito yung naging setup ko, gawa ng, nung nagwo-work po ako, hindi ko po kaya din yung everyday, nangungumpay ang tawag dito sa Batangas. So more on silang corn silage, saka feeds. Ito po yung kaya kong i-maintain. Eh yung baka po kailangan ng sobrang ilang hektarya na lupa kung sakaling grass-fed sila. Pero kung kumpay po, kailangan mataas yung amount. So hindi ko po kaya siyang i-accommodate na everyday. So naggagawa ka ng sarili mong silage, bumibili ka? Bumibili din po ako. Tapos, pero po, commitment na po namin sa isa't isa ng may-ari po ng farmland. Yung farm? Yes po. Nagkontrata na kayo? Yes po, na every Parang harvest po. nag-partner na kayo? Opo, yes po. Lahat ng harvest niya sa'yo? Tama po. Itatanim pa lang po ay commitment na po sa akin. Ganda. Opo. Maganda yung gano'n, no? Yes po. Tsaka dun, ang kinagandahan po sa pagkakambing, pakipag-transaction sa ibang tao, dumadami din po yung connection natin, kaibigan. Yung po ang pinakamahalaga din, sa akin po ay malaking nag-gain ko po sa ginagawa ko ngayon. Yung farmer na kausap mo, ilang hektarya? Yung last po ay 14. Opo. Kukunin mo lahat yun? Yun po ay every parang 6 months po bago na-harvest. Di, tsaka po yun, kada di dala po dito. Kagaya po ngayon ay nasa... Ba't ang tagal? 6 months? Depende po yun sa dating ng iba din yung pa-order, sir. Kasi kami ay parang ilan din kaming magsusuplayan niya. So marami kayong sinusuplayan niya. Pero kagaya po ngayon, ang dadating po sa akin ay nasa parang around 1,500 na bags na sacks. Na silage na yun? Yes po, silage na po yun. So good na po sa amin yun for 6 months, ganyan. Oh, I see. So hindi lang basta corn, silage na siya. Opo, yes po. Darating. Nice. Hindi ka lugi sa ganun? Hindi naman po, sir. Gawa na... Anong advantage nung darating sa'yo silage na ipapakain mo na lang? Compared to supposedly ikaw yung ako po yung mag-ano. Doon po, hassle-free siya. Tapos, binabalance ko naman po yung gastos ko, tsaka yung kita. Positive pa rin naman po. Kaya? Kaya po. Tapos, sina Michael po, imbis na aalis pa, mag-aasikaso. Sina Michael nga po pala yung nag-aasikaso dito ng tsaka yung kapatid niya. So, dalawa lang sila rito? Yes po. Bali ngayon, magiging 3 na po sila. Kasi nandyan na rin yung isang kapatid ni Michael. Pero yun nga po, yung, regarding po sa silage, hindi naman po. Kasi dito po sa full blood, nasasambot naman po yung gastos. Kasi mataas yun. Opo, yes po. Beta. Tapos ang pinakamalaga po talaga sa pagkakambing is consistent po. Kung ano pong pinapakain natin sa day 1, hanggang ma-release po sila, yun po pinapakain natin. So, nababawi mo, kahit na bumibili ka ng silage, nababawi mo kasi ang binibenta mo ay for breeding. Yes po, full blood. For breeding, hindi po for meat. Nagkakaldi naman po tayo minsan, napakaminsan nga lang po talaga. Oo. Yun po. So halos lahat yan ay out mo lahat. Yung Yes gusto po. mong i-out na out mo. Opo. Ngayon nga po, bitin na bitin. Kahit po mga buntis pa po itong mga doko, yung mga inahin. Nagsasabi na po sila ng gusto nila ng kulay, pong gender, pinapareserve na po nila. So dito po ay tiwala na po talaga din sila. Kahit po wala pa, nagpapareserve na po sila. Kasi nagkakaunahan po. Sa katunayan nga po dyan, ay pagka-post ko po niyan, siguro nasa around 1,000 to 2,000 po na messages. Agad ang na-receive ko. Yung first 50 ko lang pong na-replyan ang na-accommodate ko agad. Ngayon po, sold na agad. So, yun, kailangan pa rin pong replyan yung mga kliyenteng iba. Kasi Wala na. Nawala na, sold na po. Ngayon po, naghahabol po sila dun sa mga sunod ko pong pwedeng i-release. Sa Facebook ka ba? Yes po, Facebook po and Malaki, TikTok. Doon po siya. Saan mas malakas? Sa client po ay, pares lang din Facebook. po. Ang kinagandahan lang po kay TikTok, yung algorithm nga niya. Oh. Pag po sinearch mo goat, tuloy-tuloy na pong puro kambing yung lalabas sa'yo. Kaya po mas madali doon mag... Pero endorse po. halo-halo kayo doon? Lahat ng goats? Opo, yes po. Yun po. Okay. Saan pa? Opo. Pwede po tayo dito sa may dulo para po mas maganda.
Yan. Ilan ang followers mo sa Facebook? Ngayon po ay magte-26,000 na po. Sa TikTok? Parang hindi ko pa po na-check, pero medyo mababa, 5,000 lang po ata. Ay, po dito tayo sa dulo. Hindi, tayo ikaw. Ito, bata pa rin po ito. Ito po ay nasa 10 months old. 10. Laki, no? Babae po yan. Keep ko na rin po yan. Gagawin ko pong materialis. Dito po. Oh. Yan. Ito naman yung mga solid block natin. Tapos ito po yung anak niya. Dapol din. Tapos ito po yung tatay. Ito po, bata pa rin po to. Ito yung nasa 1 taon lang din po to mahigit. Ito po natin ito. Ayan, napakabait po niyan. Nakakatuwa po yung mabait. Kailan ka huling bumili kay Mayor Mar? Bali po ay hindi po ako direct sa kanya bumili. Bali po ay nakadalawang pasak kasi yung kaibigan po ni Kuya ay bumili ng 2 babae at lalaki kay Mayor Mar. Pero kausap ko po siya last week si Mayor Sumabat. Pares pong galing sa kanya din ETMM. Then yung naging anak po niya sa akin pumunta. Tapos kausap ko si Mayor Sumabat last week kasi nag-inquire nga din sa kanya ng isang lalaki. So yun, medyo napakaganda din ng price kaya medyo pinaplant out pa na mabuti. So ang presyo po kung din yung tatanong, ang price po na pag-usapan namin ay 500,000 po. Isa pong kambing yun na backling. Lalaki po yun. Kaya po yun, medyo hindi pa po familiar sa mga bower, medyo nagugulat po sila. Kasi expected po nila sa kambing nasa around 6,000, 8,000 pesos. Yung mga inihanda sa fiesta. Ito po yun, 500 Wala kang planong for meat production? Wala. Before po dun ako nag-start, Karji, tulungan mo. Ikaw Michael, ikaw na pala Michael. Makulit po, malalambing ang kambing dito eh. Yung pong sa meat production po, dun po ako nag-start. So nagbe-breed po ako ng native upgraded, kinocross po sa mga bower. Ang lalaki po nila, 5 months old, pwede na silang yung ibenta for meat. Then nakita ko po talaga na mas mataas po yung potential sa akin ng for breeding. Yes po. Kasi instead po na 12,000, 15,000 lang yung nabebenta ko, nabebenta ko po sila ng 135,000 sa babae, 5 months old. Sa lalaki po na 5 months old, 100K. Mas maliit yung herd Yes po. na kailangan mo pag breeding. Basta quality. Yes po. Kaya po sabi ko nga din po sa mga kliyente ko, mas maganda po sila mag-invest na sa maganda na pong linyada. Tsaka yun po, kailangan po tiwala din talaga. Both seller Sino po. normally yung clients mo? Mga starting din? Yes po, Starting. limitan po. Tapos meron din po kagaya nung bumili sa akin nitong nakaraan ay kilalang magkakambing na rin po siya. So gagamitin din po niya pang-upgrade ng herd niya. Ganun lang din po, pasahan lang din naman po kami linyada. Kumbaga selective breeding lang din po palagi yung kailangan. Ito naman po yung nagsimula lang talaga sa hilig lang din po talaga. Kasi nakakatuwa po silang pagmasan every morning. O, tayo na lumapit. Ay, lang po Para hindi lumapit. siya ma-stress. Dito po. Angat mo lang agad. Oops, dito kayo na yan. Ayan. Yan, dito tayo. Yan na po. Yan. Background natin to. Marami. Opo, yan. Laki na dyan. Opo. Ito pa po parang nasa 2 months pa lang puntis. Ito po dodoble pa lapad. Grabe. Tapos ang kinaganda po ito, napakabata pa po nito. Yan po. Kaya po. Vincent, taga Batangas ka talaga. Yes po, purong Batanggenyo po ako. So yung family mo nasa talaga agriculture ever Yes since? po. Talagang dito na po namulat. Kahit iba't iba pong business, tapos yun, more on agriculture livestock po talaga. Livestock talaga. Before po naman, din nga, tinutuloy ko pa rin naman pong pagbababoy ng mga native. Kasi Okay din. okay po, doon din po ako nagsimula. Natutuwa lang din po kasi ng patakbo-takbo. Tapos tinuloy ko lang din po na malakas po pala siyang mabenta sa mga naglilechon. Kasi ang laking sarap po ng native po na lechon compare po dun sa white. Kapit na lang po kayo dito. Soft lang. Kapit dito. Side. Apo. Okay. Yan, dito po may kakanak lang. Nababoy. May anong araw to pinanganak? Anong araw? Kaya mo? Martes. Tuesday. Wednesday lang po. Kakapapanganak yun Yes talaga. po. Ito po, kakapanganak lang. Tsaka po ito din.
Anong pakain mo sa kanila? Bali po ay mostly po silage lang din. Tapos binibigyan ko din naman po sila ng feeds. Pero more on herbs pa rin po. Ano pa rin tayo. Mga napier po, na dahon na kinukumpay. Tapos po yung corn silage din. Silage din. Po. Dahil gustong-gusto po nila yung mga dahon-dahon din. Mga baboy. Kaya ito po, pag may birthday, fiesta, yan, kukuha lang po dyan, lilitsunin. Wala naman pong maasikasuhin. Tapos sila po matibay sa sakit. Mas matibay. Opo, kahit po nung nag-KSF, hindi po rito nag-KSF. So, safe na safe po sila dyan. Ito cute. Dito po talaga yung lahat nag-umpisa sa tuwa lang. Kada So, po, una ka sa baboy kaysa sa kambing? kambing po. Kambing mo. Opo. So, tapos ako po, nakapunta kasi ako dati sa Makiling, Mount Makiling. Na inatendan ako event. Meron po silang baboy doon. Ganyan. Natutuwa po ako kasi sabi ko, baboy mo. Gusto ko din magkameron. So, nakapilit po ako makabili sa kanila. Iniuwi ko po dito. Tapos yan, dumami na po sila. Dito lang po Ito, putito. Yes po. Yan, ikabibili lang po niyan 2 weeks ago. Yan. Naglagay din po tayo ng puti. Hindi pa lang po naliliguan. Medyo... Ayos lang. Pero hindi naman po sila ganun kabaho. O baka po ako immune na. Ilan ang tao dito sa farm? Bali po yung mismo pong sa amin ay yung hawak pong nag-aasikaso po kami. 3 po sila magkakapatid. Kahit po tayo Yung dito. para sa goat. Opo. Yan, dito po tayo. Tsaka gusto ko po lagi, batanggan niyo po akong puro eh. Kumbaga po maubos na nga po ang yaman namin, wag lang ho ang yabang. Kaya po kahit kami saan makarating, mayabang ho. Pero ganun po. Gusto po namin lagi magandang kung anong meron kami. Minamaximize ho namin yung pwedeng layers. maging ano. Yes po, layers po yan. Gusto niyo ga pong umakyat sa building ng layers? Pwede po tayo sige, umakyat. Sige pwede. po. Medyo maglalakad lang po tayo ng konti. Oo. Yung po kay kuya, pero tutor ko na rin po kayo doon. Para po mapakita. Sa amin din naman po talaga. Hindi lang po ako Ilan kayo magkakapatid? Kami po magkapatid ay 3 po. Ikaw pangalawa. Ako po yung bunso. Ay, ikaw bunso. Bali si Kuya Meng po, yung kanina po sabi kong partner, hindi po kami magkapatid by blood. Oh. Bali po kami, siya yung naging mentor ko, na naging kuya ko na po talaga siya. Parang partner in business po kami. Ganun po. Well, continuous po kami tulungan. Ito po yung building, akitin natin. Yan po yung pinakabagot maganda eh. Dahil yun din po ang pinakamahalaga sa pagbibusiness. Oh. Yung may tama po tayong mentor. Kasi, opo, may sarili po tayong paniniwala, pero dapat po talaga may nag-guide pa rin sa atin. Yan po. Kahit nakakwentuhan ko po si Sir Ricky Tan, same lang din po siya ng mga insights po regarding sa pagbibusiness. Malaga po talaga, may nagme-mentor. Para yung mga pinagkamalian na before nung iba, parang mas ma-handle na natin na mas tama ngayon, tapos may ipasok pa natin yung idea natin na bago. Kaya mas nagiging maganda, mas nagiging maayos. So, Vincent, itong egg layer ay in place na to. Apo. Matagal nyo ng negosyo to. Yes po, matagal na po to. Sadya pong ito ay... So, kumbaga dito, wala ka ng mga problema dito. Meron pa din naman po, yung mga common po na problema, kagaya po ng panahon, mostly po by nature. Minsan po sa sobrang lamig, sobrang ulan, nagkakaroon po sa mga sipon. Pero based naman po sa experience namin, di nakakapagbigay po agad kami ng mga gamot, vitamins, turo sa painom. Kaya yung po mga major problems naman po, kalimitan, naiiwasan na po namin. Ito po ay siguro nasa 2 decades na po ito. Ah, okay. So, ano na to, kumbaga, mani-mani na lang. Opo. Kumbaga, kailangan lang po ay same pa rin before, tutok na tutok pa rin po. Kasi, kagaya lang din po ng ibang negosyo, kung gusto po natin maging success po yung business, kailangan po natin tutukan. Mahalin po talaga natin. So, kumpara sa goats mo, kumbaga sa goats mo, mas marami ka pang... Gusto ko po pag-aralan. Opo, yes po, tama po. Continuous pa rin po yung learning natin sa goats. Anong difference ng layer sa goat? Bale dito naman po, Ito daily, may income. yes po, daily po may income. Yung sa goats po, every, sabihin po,
5 months pagbubuntis, 5 months po. Yearly po, may income. Oo. Pero malaki. Malaki po. Pag po dinivide, sambot na sambot po. Kagaya nga po nun, kung meron po tayong 10 inahin, Oo. tapos mga anak po siya ng kahit at least 10 babae, mabenta po natin ng minimum 60,000 po ang isa. Meron po tayong 600,000 sa isa pong offspring pa lang na batch. Galing, Kung may kagaya po nun, 4 na po na tayo na batch, di yung 600 po natin, matatimes po ng 4, di meron po tayong 2.4 million po sa isang Wow. harvest po, kung sakali. Gross pa lang yan. Yes po. So magkano ang ano diyan? Ang pinupuhunan mo, lahat ng gastos mo. Ngayon naman po, siguro po sa 60,000, gagastos lang naman po tayo siguro at least mga, I think, estimate ko mga around 10 to 15,000 lang for continuous na siya na pakain doon sa 5 months old na bata. Baka nga po hindi pa maka 10,000 yun per head. Talaga. So sa Ang laki pala kita. Yes po talaga. Kailangan lang po talaga natin sugalan kasi malaki din po ang puhunan. Malaki puhunan. Opo. Pero pag naman po yung nasambot natin yung puhunan natin, then yung sunod na anak, laking kita na po talaga. Pero kagaya din naman po ng mga medyo nauna na business, paglaki po ng puhunan talaga, paglaki ng kita. Yeah, totoo. Yan naman po. Tapos ito dito sa layer, kumusta naman? Namumuhunan ka pa rin dito? Dito po ay, bumibili pa rin po ng mga sisiw. Yung sisiw. Opo, medyo malaki din po yung pera. Pero ang nakakaalam na po kasi nun talaga si Kuya. Kasi mostly po talaga si Kuya ang Siya ang nag-business nito. ano dito, in charge. Opo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.